Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Madami ka matututunan, nakaalaman, kaya lagi tandaan. Sa barangay tayo. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. At welcome po sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin ang ating pambansang kagawad, Cags Butch Serrano. Maraming salamat, SK Mai. Isang karangalan ang makasama kayo. 42,047 barangays para pag-usapan natin ang mga mahalagang probisyon sa Local Government Code. Kasama natin ang maganda, ang magaling at ang aking kaaway, Cags Marie Formentera Ferrer. Talaga. Daghang salamat, Cags Butch. Maayo og malipayong adlaw kaninyong tanan. Ako po ang inyong lingkod, Cags Marie Formentera Ferrer, upang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama po ang ating pinakabagong co-host, ang pinagpipitagang kapitan, Cap Dondon Francisco. Maraming salamat, Cags Marie. At ako, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga councils at ang inyong constituents. Palagi inyong tatandaan, lalo na sa mga nanunungkulan, performance peaks. Pagbutihan natin palagi at pag-usapan natin dito sa Barangay Tayo. Alam nyo, nagbibiro lang ako, mga kabarangay. Oo nga, nawala tuloy ako eh. Alam nyo, malambing ako kay Kagawad Marie. Siya na nagagalit sa akin, ako nahangiti pa rin. Oh. Parang baliktad. Nawala tuloy ako bigla. Pero, huwag natin anuhin yung awa. Alam nyo, kasi, ay nako, yung araw kahapon, tsaka ngayon, napakagulo ng Pilipinas, Cags Marie. At alam namin, kayong mga kabarangay natin, ay nahahati ang inyong puso. Pero we will not dwell on that. Kumbaga, ipagdasal natin ang Pilipinas ngayong madilim na chapter ito sa ating bayan. Cap Dondon, what can you impart sa ating mga kabarangay? Ngayong medyo mainit ang mapusok ang sitwasyon ngayon. Sa Cags Butch, ako palagi focus on ano yung sinumpaan ng bawat barangay. Yung politika outside of your barangay o yung service outside of barangay, ano na lang yan, mga, kumbaga sa eskwelahan, co-curricular activities na lang na pwede namang iwasan. Doon na lang mag-focus doon sa pagbibigay serbisyo sa inyong constituents. Salamat. Cags Marie? Thy will be done. Thy will be done. Yes. Short lang, Cags. Yes, ipabahala na natin sa may kapal kung ano man ang mangyari. At yun pa, dito sa barangay tayo, we are praying for everyone para sa ating bansa. Ngayon po, meron na naman tayong hindi magandang balita. At ito nga po, incumbent punong barangay sa City of Iligan, patay sa pamamaril. Ang biktima ay si Kapitan Avelino Quitola, 62 years old. Tinambangan ng riding in tandem sa labas ng kanyang business establishment ang biktima. At nang nakarating na ang mga sumaklolong pulis at ambulansya, wala na itong buhay. Inaalam pa ng Regional Mobile Force Battalion at PNP Iligan kung ano ang rason at motibo ng pagpatay. Parang nagiging every week na tayo, SK Mai, na nababalitaan natin na mayroong mga natatambangan. Hindi rin alam kung politika o anuman, pero usually ang mga nasasangkot o ang mga nagiging biktima, mga barangay officials. Nakakalungkot nga pong pakinggan na lagi po tayong merong ganitong balita, Cags Butch. At syempre po, as always, kami po ay nakikiramay po sa pamilya po ni Kapitan Avelino Quitola. At sana po mabigyan po siya ng hustisya at masolusyonan na po kung ano po talaga yung pinanggalingan nitong krimen po na ito. Oo nga. Cags Marie, meron kang nais sabihin tungkol din? Of course, likewise sa sinabi po ng ating SK Mai, our deepest and sincerest condolences po sa mga naulilang pamilya po ng atin pong Kapitan Avelino Quitola. Lalo na, Cags, nakakalungkot dahil 62 years old. Yes, senior na. Pinatulan pa. It's a sad day pag laging may ganyan. For us, barangay council members, public servants ng barangay, laging nakakalungkot.
That's for me. Okay. Oh. Oh, Kaya naman, Kap, alam ko, Okay. aside from that, meron ka pong... Anyways, balita ko lang. Nalungkot talagang tumigil. Anyways, ayon sa DBM, report ko lang, ilang empleyado ng gobyerno makakatanggap ng 7,000 medical allowance kada taon simula ngayong 2025. Approve po ito ng DBM bilang tulong sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Sakop ang national and civilian agencies, LGUs, state colleges and universities, at government-owned and controlled corporations o yung tinatawag na GOCCs. Yan ay sana, no? Sana all. Ay, yan ang tinatawag na sana all, Kap, dahil ito na naman tayo, last year nagbigayan ng Christmas bonuses, tapos nakatingin lang ating mga barangay officials and employees. At ito na naman, magkakaroon ng medical allowances for 7,000 pesos na napakalaking tulong, pero ang barangay hindi kasama pa rin. Yun. Yan ang nakakalungkot, Kags Marie. Pero nakalagay dito, LGU. Di ba, Well, usually kasi pag may DBM memorandum, Kap, di ba, usually ang nilalagay nila doon, na nakalagay lang specifically, is for LGUs. So, nakakalungkot nga naman talaga kung hindi na naman mai-include ang ating mga kabarangay. Higit sa lahat, lagi ko nga sinasabi at paulit-ulit na barangay employees, most especially, are the frontliners. Hindi lamang po mga barangay officials, kundi po yung mga empleyado. At yung 7,000 pesos na medical allowance ay napalaking tulong. Napakalaki. Lalo na sa mga tanod, sa mga barangay staff, lupon, mga BHW, na puro volunteers lang, BNS. Napakalaking tulong po nun. Coming from me, alam ko po yun dahil nakikita ko gaano kasaya ang isang empleyado kapag nabigyan mo kahit konti para sa kanilang pantustos sa maintenance at sa mga iba pang problema na pang-medical. Kaya po, sana po talaga sa mga susunod po na magpalabas po ng announcements na ganito ang ating pong government agencies. Nako, sana po maisama naman po sa mga gantong benepisyo ang ating mga barangay officials. And on another note naman po, mga kabarangay, meron pa rin po tayong isa pa pong update mula naman po sa DILG. Nagpalabas po ng anunsyo ang Department of Interior and Local Government na bawal daw po ang mga barangay officials na magkampanya para sa mga sinusuportahan po nilang mga national and local candidates for the May 12, 2025 elections. Ang sabi po ng DILG na due to its apolitical stance ay bawal raw pong mamulitika ang mga kapitan, kagawad at sino pang mga nagtatrabaho sa barangay. Ang request po ng DILG sa mga tao ay picturean daw po ang mga sumasama sa kampanya at ipadala raw sa DILG lokal o anumang tanggapan at sila na raw po ang bahala na magkaso nito. At nito lamang Hunyo 2025, ang sabi ng COMELEC ay pwede daw po ang barangay officials na mag-engage sa kampanya. Pero sagutin pa rin nila anumang kaso ang ipatong sa kanila ng DILG. Ibig sabihin, pwede daw pero mananagot pa rin sila. At ayon sa Quintos versus COMELEC, ang mga barangay officials by nature of their office ay political. Pero pwede pa rin sila ma-disciplinary action, ngunit hindi daw ito election offense. Pero pwede pa rin labag sa ina ng batas. Okay. Paano po ba nangyari ito? Okay, gusto kong kunin muna yung panig ni Kapitan kasi siya ang ating liderato. At yun nga, meron mga conflicting views ang COMELEC, Supreme Court, Quintos versus COMELEC, at saka ang DILG. Kap, ano ang basa mo din eh? Ako? Sa totoo lang, ang hirap basahin. Ang hirap basahin nung sinasabi ng DILG tapos nagko-contradict. Parang hindi ano? Hindi po sila naka-align. Hindi po ba? Pinapayagan ka ng COMELEC pero hindi ka pinapayagan ng DILG. Which is which? Yun ang isang tanong dyan isang komento ko dyan. Pangalawa, paano yung constitutional right mo na pumili ng sino ang gusto mo? Yung kasi yung pinagbasihan ng Supreme Court dyan sa Quinto versus Di po ba? Halimbawa, ako, gusto ko kunyari, may gusto akong kandidato, hindi naman
national naman ang tinatakbo, senador o presidente o vice president, whatever, paano yun? Pinagbabawal mo sa akin na piliin yung taong yun? O pumunta rito sa bahay ko, kaibigan ko pala, bawal po ba yun? Paano kaya yun? Mas maraming question kesa sa answers doon sa sinabi, Kags Butch. Ako magiging real talk na lang din ako, Kags. Sige, Kags. Kasi every election, ito lagi yung usapin. Yeah? Paulit-ulit. Pero nakikita rin naman natin yung resulta na paulit-ulit din namang sumusuporta yung mga kawani ng gobyerno, mga barangay officials, yung mga employees nito. At the same time, minsan nagiging na lang ako parang para sa akin ba, na parang napaka-hypocrite lang ng dating. Sorry for the term, but I think yun yung na-observe ko every time na pwede pumunta doon basta hindi ka lang naka-uniform. Oh. Diba? Para namang may effect kayo naman. Pag nakita na yung mukha mo, alam na namumuliti ka na, di ba? Yes, kaya nga sabi ko nga, like, naglabas ng June na pwede si Comelec. Tapos ngayon, nag-retaliate na naman si DILG at sinasabi na naman hindi pwede. Pero we have to remember that we are under DILG. Yan. Kaya nga, mas nakakalito. Pero ang sabi naman, pwede naman sagutin na lang kapag nandyan na. Ano yun? Ako ito well, alam natin yung sinabi ng Comelec, pwede raw. Sinabi na may constitutional basis sila. In Quintos versus Comelec, pwede daw. Hindi daw tayo, although apolitical tayo, due to the nature of our office, political talaga tayo. No? Which is true naman, tactically, talaga sumasama tayo dyan Yung announcement ng DILG, wag na wag kayong magpapakita. Ngayon, ito sa akin, kung gusto ko lang mang-hassle, no? Bawa si Cap Dondon, kalabang ko. Gusto kong agawin yung upuan ni Cap Dondon. Sinabi ng DILG, picturean at sila na ang bahala na kumasok kay Cap Dondon. Ako talaga pagkalaban ni Cap Dondon, although ano lang to kunyari lang po. Pipicturean ko talaga. At maghahanap ako ng butas sa kanya para ma-hassle siya sa kanyang kandidatura. Although, ang basa natin dito, kahit nakasuhan siya, due to the constitutional basis ng Comelec at saka ng Quintos versus Comelec, hindi naman talaga siya ma-disciplinary action or kasi nga, kino-consider pa rin siyang isang political animal in the sense na dahil sa opisina niya, pwede siyang gamitin ng ibang politiko. Ngayon, ang sabi ni Kags Marie, paano na? Sino susundan natin? Diba? Well, isipin na lang natin na para tayong isang kumpanya na nasa private. So, tatanungin ko kayo, ang Comelec ba boss nyo? Hindi man tayo nagbibilang Ang Supreme Court ba, boss ninyo? Hindi man tayo mga abogado. So, saan tayo under? Sabi ni Kags Marie, under tayo ng DILG. At ang DILG, meron ng sinabi na dapat hindi natin gawin. So, walang masama na sumunod sa DILG. Yan po ang, ewan ko kung opinion nila ng aking mga kasamahan yan, pero walang masama na makinig para lang hindi na kayo ma-hassle. Kasi pag na-picturean kayo, at alam nyo naman, who knows na naman, baka may eleksyon ngayong December, baka hindi pa kayo makatakbo at kung ano-ano, kailangan nyo pa ng abogado, kailangan nyo pa mag-appear sa DILG para explain ang sarili ninyo, malaking hassle. So, mamaya sa next segment, sasabihin ko yung personal opinion ko dyan. Pero dahil nga dito sa tanong na kung paano ba kami, sino ba susundan namin, ang boss natin, we are all under the Department of Interior and Local Government. Maraming salamat, Kags Butch. At mga kabarangay, puputulin po muna natin dyan ang ating pong mga updates. Pero sa ating pong second segment, ay of course, we are still in the topic po of elections. Sa second segment naman po natin ay kung ano naman po ang mga ipinagbabawal sa pangangampanya. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay